Alam mo ba yung nangyari na yun, Nay, nung gabi na yun? Oh, Bakit mo kami sinugod noon, nung mga oras na yun? nawala shock lang ako. Patawad po. Takot na takot talaga kami sa'yo nung sinugod mo kami. Kasi nga, parang hindi ikaw yung nanay-nunay na nakikita ko. Parang hindi ikaw yung nanay-nunay na binibisita ko dito. Wag niyo akong iwanan ha. Wag niyo iwanan. Di ka namin nanay iiwan. Wag niyo akong bitawan ha. Opo naman, nanay. Huwag na. Kayong dalawa lang ang nakaka-introduce ka. Opo. Malabo pong mangyari yun. Pasensya ka na ng mga sandaling yun. Dahil ayun ang nakita ko sa iyo. Grabe yung nangyari nila isang araw. Nakakatakot si nanay nunay. Kasi natatakot kami sa kanya kasi base sa kwento ng mga tao, nang babato daw si nanay nunay, nananakit ganyan. Kaya natakot kami na baka basagin niya yung salamin ng shop namin. Muntik na nga niya mabasag kasi nga bigla niyang binuksan ng malakas na napahampas yung pinto dun sa ano. Buti na lang so paano hindi nabasag. Si Rans yung may sinasabi siya kay Rans, yung ano sabi niya sa'yo? Yung ikaw yun, parang ganon. Sabi niya ikaw yun, ganto ganyan. Tapos sabi ni Rans, hindi po ako yun, ako yung kasama ni Marcos nagbablog sa inyo. Pero alam niyo yun, pati ako hindi niya ako nakikilala ng mga oras na yun. Wala siyang nakikilala, pati ako din niya ako kilala. Grabe. Kaya dapat talaga ito, kaya ito po yung reason kung ba't gusto ko siya ipacheck up dati. Ay, wala na yung bahay niya. Nay, ba't wala na yung bahay mo? Ba't wala nang dingding? Nagawa kasi ako doon sa kabila side, sa gitna. Yung dati nilipat ko doon sa gitna. Yung isang gabi po kasi may nangyaring hindi maganda doon sa aming pwesto. Yung mga oras na po na yun ay mga bandang siguro mga mag-11 po ng gabi ganyan mga, sa mga oras na yan. Nandun po kami noon sa shop ni Rans kasi gumagawa po ako noon ng cake para may ibenta yung tao namin sa shop kasi ako ang gumagawa doon ng mga cake. So nagtatrabaho ako noong mga time na yun, tapos may narinig kami sa labas na nagwawala. Tapos ayun, nung sinilip namin ni Rans, nakita namin na si Nanay Nunay pala yung nagwawala. Tapos alam niyo yun, yung parang nakakatakot yung itsura ni Nanay Nunay. Tapos si Rans yung pinagdiskitahan niya na dinuduro-duro niya si Rans. Tapos yung parang alam niyo yun, yung muntik na siyang makabasag ng ano sa shop namin, yung salamin ng shop namin, muntik na niyang mabasag kasi bigla niyang binuksan yun. Tapos pinuntahan niya si Rans dun sa loob kasi nga hindi namin maintindihan yung sinasabi niya, basta parang alam niyo yung parang Chinese, parang basta ibang walang lingwahe naman siguro na ganun, basta parang rambol yung sinasabi, parang ganun. Tapos galit na galit siya. So kung makikita, kung nagkataon nga lang ng mga oras na yun na hindi ko ka-video call si Commander noon, na isipang kong kunin sana yung cellphone na ipakita ko po sana sa inyong lahat kung gaano nakakatakot yung itsura ni Nanay Nunay ng mga oras na yun. Pero nandun pa rin yung naawa kami kasi nakita ko na para siyang ano, para siyang may nag-i-stress sa kanya, parang ganun sa nakikita ko. Hindi lang basta nagutuman o ano, may nag-i-stress sa kanya. Kaya ngayon titingnan po natin, kumustahin natin siya kung alam niya yung nangyari o hanggang ngayon ba ay ganun pa din yung kalagayan niya. Tara. Doon siya, pero dito ako natutulog kahit na walang dingding. Bakit pinatanggal yung dingding sa'yo? Hindi naman, yung mga nandyan ay aking sinunog. Yung mga palapa. Pati yung ano, tabing mo dito, sinunog mo na? Hindi, nandoon. Yung tinaba ko yung mga bato doon. Ba't ka nagbalik ulit doon? Yung mga bato nilipat ko doon. Hindi, ba't nagawa ka ulit ng bahay doon? Ano naisipan mo at naglipat ka doon? Minsan kasi parang nag-aalangan ako, pero andyan pa rin. May nagagambala ba sa'yo dito? May nag-i-stress ba sa'yo? Wala naman. Kaya ko naman tanggapin. Siguro... Kaya kong tanggapin, kaya kong ilabas yung mga problema sa tinitirahan ko. Ha? Huwag kong mag-alala. Nay, ganito ha.
Marahil hindi ko alam kung alam mo o hindi. Nung isang gabi po nagsugod ka sa may shop namin. Ay, yun ba yun doon? Yung nandun kagabi? Nung isang gabi po yun, nanay. Ay, oo. Bakit ano nangyari sa iyo nun? Nawar shock lang ako. Patawad po. Ayos lang, nanay, pero yun nga, medyo natakot kami sa iyo. Oo. Kasi sabi ko nga, baka mamaya batuhin mo kami. Batuhin mo yung shop. Ay, hindi. Tapos, ang dami mong sinasabi, di namin maintindihan. Ba't kaya binigay sa akin ng Panginoon Diyos yung mga languages na yun? May binigay sa akin yun, pero ba't nasasabi ko? Pero hindi ko rin ma-explain dahil hindi ko rin alam kung ano. Pero kung ang binibigay sa akin ay Tagalog, lahat ng Tagalog. Alam mo ba yung nangyari na yun, nay, nung gabi na yun? Oh, Bakit mo kami sinugod noon, nung mga oras na yun? nandun din yan sa paghihirap ng daigdig. Ha? Patawad ha? Hindi mo ba kami nakilala noon? Marahil kasi ako, na-confine ako ng mga nagdaan na araw sa sa rehabilitation. Muntik na nga akong dalhin sa Pavilion 3. Pero may tumulong sa akin. Naiintindihan ka naman namin, nay. May tumulong sa akin na na napulot ang buhok ko na maitim siya. Pili ka na, upo tayo na. Upo ka dito, nay. Upo tayo. Inilabas ako. Upo ka, liga. Upo ka. Pwede ka mangawit. Alam mo, sa totoo lang, nanay, no, nay, natakot po kami sa iyo nung isang araw na yon. Kasi nga, parang hindi, first time kitang makitang ganun. Kasi kapag bumibisita naman ako sa'yo dito, nakakausap ka naman namin na maayos. Pero yung time na yun, nung gabi, na takot talaga kami sa'yo nung sinugod mo kami. Kasi nga, parang hindi ikaw yung nanay-nunay na nakikita ko, parang hindi ikaw yung nanay-nunay na binibisita ko dito. Anong ibig mong sabihin, nanay, na anong nakita namin? Anong ibig sabihin mo doon sa sinabi mo na yun? Ng mga sandaling yun? Oo. Ano ba nakikita mo sa amin nung mga oras na yun? Bakit sinugod mo kami, nanay? Ano yung nakikita mo sa amin? At bakit hindi mo kami nakilala at ganun yung ginawa mo sa amin? Pwedeng sabihin na totoo? Pwedeng sabihin ng totoo? Oo, nanay, yung totoo. Ikaw kasi nakasuot ka ng blouse na black. Parang may ruffles ba? Bilog. Hindi naman, wala kang wala kang... Helmet. Hindi, wala kang... Ulo. Oo. Ikaw naman, ang nakikita ko sa iyo ay maraming guhit-guhit ang inyong mukha. Na black. Itim ba naka? Pero huwag kayo mag-alala. Nakita ko yung kagabi doon sa Nanay, nunay, pinagdaanan. ikaw ba ay wala ba sa iyong nag-i-stress na tao? Hindi ka ba ginagambala ng ibang tao? Wala. Kasi baka ang iniisip ko kasi dito mga kabayan, baka may nag-i-stress sa kanya. Kasi yung nakita ko talaga nung gabi, hindi lang basta halimbawa para nagutuman, hindi ganun eh. Ay iba yung nakita ko sa kanya na para talagang may paulit-ulit siyang binabanggit na pangalan na ayoko na lang banggitin. Nasabi niya inaaraw-araw daw siya, ganyan. Araw-araw daw siyang parang ginagambala dito, di ko alam. Basta may binabanggit siyang pangalan na ayoko na lang sabihin. Kaya nandito kami para i-confirm kay nanay yun kung meron ba. Pero nung time na yun, nanay, na sinugod mo kami, nakakain ka naman nun? Naman, oo. Parang ayaw ko lang na nakita kong ganun ang sitwasyon. Galit na galit ka kasi, nanay, kay Rans. Pinasok mo pa siya sa loob ng shop. Oo. Akin pa siyang binigyan ng B minor. Yung galit ko, B minor yun. Parang gitara yun, nanay. Parang gitara yun. Oh, tapos nagwawala ka doon sa labas, galit na galit ka, pabalik-balik ka doon. Kung meron nga lang akong naisip ko lang mabidyuhan ka, ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano yung ginawa mo noon. Pero di bale. Kaya mo yan, kaya niyo yan. Kaya mo rin yan dalahin yung mga ganong sitwasyon. Alam mo yung nakikita ko kay nanay noon, para siyang normal kapag araw, pero sa gabi siguro medyo naguguluhan yung isip ni nanay.
Kasi madalas nandiyan siya kapag gabi dyan sa sentro. Kaya nga nanay, ito yung dahilan kung bakit gusto ko namin dating ipa-check up. Ito yung reason kung bakit gusto ko namin may paggamot para nang sa ganun mawala yung mga ganito-ganito mong mga nakikita. Kaya lang ang daming beses naman, failed naman na may pa-check up ka namin. Nabigo naman kami may pa-check up ka. At saka, ayun, medyo natakot na din si Commander. Dahil ka-video call ko kasi siya nung oras na yun na sumugod si nanay doon. Tapos, ang dami na pagsabi na ganun daw si nanay kapag gabi. So, para natakot si Commander doon sa pabahay niya. Siyempre, nairespeto ko din yun kasi siya may pabahay noon. Kumbaga doon sa paglilipatan dapat ni nanay noon, ang dami pa kasi mga gamit doon ng beneficiary ni Commander. Ang gagawin ko nga sana, si Tatay Bin yung paupahin. At kasi siya yung nakatira doon ngayon at si nanay nonay doon. Ganun sana yung gagawin natin. Kaso nga lang, medyo natakot si Commander kasi nga baka mamaya daw nung gawin ni nanay nonay doon sa bahay. Okay, pero ngayon saan ka na natutulog, nanay? Diyan lang, diyan. Dito pa rin. Oo. Ano yung ginawa mong bahay doon? Anong ginagawa mo doon? Mga bato yun ang tinawag ba. Pwedeng, salipin niyo? Puntahan. Pwede natin tingnan? Oo, nandun yung sako nilagay Pero ko bago tayo umalis, tayo ka na, baka magbaligtad ka sa upuan. Ilagay muna natin itong mga dala kong grocery ha. Patubig mo ha, nanay. Ilagay ko muna dito sa, sana wala naman magpunta dito. Okay. Ilagay natin itong mga groceries kompleto. Ito nanay ha. May bigas na dyan ha. May kape. Mga dilata, may pwede kang lutuin. Bigas ka dyan ha. May bigas dyan sa loob ha. Magsasaing ka, huwag kang magpapagutom. Halika, tingnan natin yung bahay na ginawa mo. Tingnan natin. Parang nasa ganun na ano ginagawa mo doon sa ginawa mong bahay? Pumupunta ako sa umaga. Tapos? Nuluto ako doon. Pagka gabi. Nalipat ka dito. Kagaling Napaka-normal ako ni sa nanay labas. nunay kausapin kapag araw. Pero pag gabi, iba talaga yung nakita ko, hindi parang di si nanay nunay. Alam niyo, akala mo may sapi, may sapi parang ganon. Nakakatakot, pero alam mo pala yung nangyari na yun. Siguro ibinigay sa akin na mga panahon yun na nandun ako sa rehabilitation para magkaroon ng potential ng buhay ko na nandun ako sa rehab. Then, hindi rin ako nalipat sa pavilion pre. Kaya na-shock ako doon sa lugar na yun. Mayroon ako nakita hindi ka nais-nais. Opo. Nilipat ako sa tapat pavilion sa tapat ng pintuan, sinara yung kabila. Nanay, bakit ba kinakailangan niyo pang alis dito kapag gabi? At kinakailangan niyo pumunta ng bayan? Gabi-gabi kayo daw nakikita ng mga tao doon na gano'n. Bakit? Bakit kailangan niyo umalis pa? Naiinip ka ba dyan kapag gabi? Hindi naman. Aking tinacharge lang yung ilaw ko to. Pinapatay ko rin dito. Diyan ako minsan ipatay ko rin. Mga kabayan, hindi ko man sa inyo naipakita. Kasi isa din purpose ko dun sana, may pakita ko din kay nanay. Kung makita niya yung sarili niya, kung na ganun yung ginagawa niya. Parang ganun. Hindi ko alam kung tinatry ko magpakilala nung kay nanay. Ako si Marco, sabi ko. Pero hindi niya ako nakikilala eh. Oo. Talagang dire-diretso siya sa yung pagsisigaw, ganun. Tapos balik-balik siya dun sa may loob. Pinasara ko na nga lang kay Ransel muna yung yung roll up. As ihahatid sana namin kaso nga hindi nagko-cool down si nanay. Hindi siya kumakalma. Hindi namin maihatid dito. Gusto sana namin ihatid dito. Kasi hindi siya kumakalma, talagang mainit talaga yung ulo niya. Malayo pa ba yung ginawan mo? Diyan. Diyan din sa dati? Oo, inilipat ko lang. Okay. Bakit mo naman naisipang alisin yung tabing ng bahay mo doon, ng kubo? Ba't naisipan mong alisin yung tabing? Dito sana ako makatira na. Pagka
pagkain. Oo. Ang circular. Ng tubig. Oo. At saka pagkain. Susunod ko siya, maililipat doon sa bahay ni Commander. Kaso nga lang, natakot din si Commander na baka anong mangyari doon sa pabahay. Diba? Baka may napahamak pa o ano man. Ay, tiniginawa mo. Wala ng bahay. Kailan mo ito ginawa? Siguro, siguro nasa 1 week na. Nasa 1 week na. Nay, ihatid ka na lang kaya namin sa inyo. Ang iniisip ko lang din dito, baka pag hinatid natin siya, tapos mag-stop over kami sa Candelaria, baka mamaya takasan tayo nito ni nanay. Baka maglakad na naman to, lalo tayo mahirapan hanapin. Ano, hatid ka na lang namin. Kasi ganito yung buhay mo dito, kawawa ka dito. Tapos parang nai-stress ka dito lalo. Ayaw mo talaga? Hindi. Ayaw mo talaga. Ang haba pang sa inside bago. Ayaw mo talaga mga kababae mo. Gusto ko sana may uli na natin to. Wag niyo akong iwanan ha. Wag niyo iwanan. Di ka namin nanay iiwan. Wag niyo akong bitawan ha. Oo naman nanay. Hindi po. Huwag ha. Kayong dalawa lang ang nakakaintindi sa... Opo. Malabo pong mangyari yun. Pasensya ka na nung mga sandaling yun. Dahil ayun ang nakita ko sa iyo. Opo. And Wala then po sa iyo ay nakita ko rin na... Kagabi nagpunta rin ako doon sa may tulay. Nakita ko sa espalto yung mukha mo na. Di ba yung The Voice of Glass? Donation? Hindi sa TV5. Sa satellite. Nasubaybayan ako dito. Okay nanay. Pasensya. Okay lang nanay. Huwag mo isipin na iiwan ka namin kasi kita mo naman, dumaan man yung ilang araw, andi dito na naman kami, di ba? Huwag niyo akong pabayaan ha. Oo naman nanay, hindi ka namin pababayaan. Ha? Oo, Basta dito lang. sana wag na maulit sa yung ganun. Oo, hindi. Kasi ang kinakatakot ko dito mga kababayan, baka mamaya mag-amok si nanay ng ganun na naman ulit. At yung mga kabataan o ano man mapagtripan siya, yun yung kinakatakot ko. Baka mamaya hampasin siya ng kahoy o ano man. Kasi hindi natin hawak ang pag-iisip ng ibang kabataan, di ba? Yun yung kinakatakot ko kapag siya ay nagwawala doon, lalo na may mga dumadaan-daan, tapos ginagalitan niya rin yung mga dumadaan, sinisigawan niya. So baka mamaya may lasing pa, kapag-initan pa si nanay nuna, yun po yung kinakatakot ko. Okay, so sige nanay. Ano ba? Paano yung mga pagkain mo doon? Doon ka tutulog sa kabila? Wala ka naman dingding doon, paano ka matutulog doon? Ginalagay ko doon yung sa taas. Tatalian ko na lang doon sa taas. Gagawin ko rin yung pintuan yan para dyan ako mag-share na. Siguro mga palipat-lipat lang naman. Mga bukas. Siguro mga kababayan, susubukan kong pumunta ulit ng isa pang psychiatrist. Baka pwedeng mag-service dito sa Kapalongga. Yung mga dati kasi natin kinuntak, ayaw nila. Gusto nila tayo lang ipupunta doon sa office nila. Kaso nga si nanay, alam niyo naman yung nangyayari. Tumatago si nanay kapag araw ng check-up niya. So, tatry pa natin kung baka may sakaling pwedeng pupunta dito mismo sa bahay ng Kapalongga. Tara nanay, balik tayo sa bahay mo. Sa kabila, balik na tayo doon. Okay. So, balik tayo doon sa kubo niya sa may kabila. Ayun siguro yung pwedeng mangyari dito. Sana, dito kasi sa Daet Camarines Norte po, iisa lang po yung alam kong psychiatrist na yun nga yung nag-schedule sa atin dati kaso hindi tayo dumarating kaya medyo nagalit sa atin. Kasi nga si nanay noon hindi natin maisama na nagtatago. So, tatry natin baka from Naga City pero medyo malayo na kasi kung from Naga City halos nasa 5 oras na yata na babiyahin nila papunta dito. Pero tatry po natin makipag-usap baka may papayag. Medyo high tide ngayon oh. Hindi ba delikado dyan sa ginawa mo? Pero mas malayo siya no, hindi sa dati. Mas mataas.
Oh, ikaw lang mag-isa nagawa nun? Hmm. O siguro dyan din ako. Baka bukas ilagyan ko ng mga buho yan. May mga buho dyan na pwedeng hingiin. Pero hindi ka pa naman pinapalis ng may-ari dyan, ng lupa? Hindi naman. Hindi naman. Pasalamat tayo sa may-ari ng lupa kasi hinahayaan pa rin na mag-stay siya dito sa lupain nila. Kahit na kumbaga baka gagamitin na nila itong location, pero hinahayaan lang nila na nandiyan si Nanay Nunay. Kaya pasalamat din tayo. Kailangan po dito talaga isa rin may uwi sana natin si Nanay kaso ayaw niya pumayag, ayaw niya talaga. Kasi willing kami ihatid talaga siya sa Rizal. Ay Rizal. Okay. Balik na kami sa bahay nila. Ay sa bahay niya pala. Pupunta na muna kami ha. Mag-iingat ka po sana dito, ano? Huwag kayong mag-alala. Laging kaya kong mamuhay kahit saan ako magpunta. Walang talaga si Nanay Nunay kung makahubayan. So, kamukha nung mga nakakaraan, yun ang i-discuss ko inyo, mga nakakaraan na napaglabanan ko ang lahat ng pinanggalingan ko kung saan ako nang galing, ha? Sige, Ngayon, Nay. dito lang sa Kapalun. Basta huwag mo sana naisipin na iiwan ka namin ha. Oo. Kung para hindi ka may stress, andito lang kami. Kung basta darating at darating kami dito anumang oras, sa iyo para maghatid kami ng tulong para sa iyo, Kasi yan naman yung pinangako ko sa iyo na hangga't nandito ka sa Kapalongga ay susuporta namin yung para sa pagkain mo, sa pang-araw-araw mo ha. Okay, yung pera bumili ka kung anong gusto mong bilhin ha. Oo. Okay, sige. Pupunta na muna kami. Ha? Sige, salamat. Ingatan mo po ang sarili mo. Sige po, Nanay. Okay, sige po, punta na muna kami. So, may mga kababayan, alis muna tayo. At may mga kailangan pa ding asikasuhin. Si Nanay Nunay ay nakita nyo naman, tinanggal niya yung kanyang mga balot ng bahay na ginawa natin pansamantala. At nagawa siya ng bahay na naman doon sa kabila, sa may malapit sa may bato. Kung saan natin siya nakilala dati, kung saan siya natin unang nakita, bumalik na naman siya doon. Ang pinagkaiba lang, mas malayo sa tubig yung ginawa niya. Ang ganda na po sana ng plan natin dito na mailipat nga siya sa pabahay ng team namin o pabahay ni Commander. Kaso nga lang ngayon, dumating yung point din nung marinig ni Commander yun sa video call, yung mga nangyari na yun, natakot siya para doon sa bahay. Kasi nga, ang daming tao na nagsasabi sa amin na gabi-gabi daw ganun si Nanay Nunay doon, nagwawala, ganyan. Baka mamaya maisipan niya sunugin yung bahay, ganyan. Kaya nakakatakot. Magsanhi pa ng baka tayo pasisihin ng barangay. So, ayan, ang gagawin na lang natin, hanap tayo ng psychiatrist na willing pumunta dito. Baka naman sakali meron, baka may willing. At pangalawa, kapag hindi talaga kaya, pipilitin na natin si Nanay na may uwi siguro. May uwi natin sa pamilya niya para nababantayan siya doon. Yun na siguro yung gagawin natin. Hindi na lang kami magpapahinga o anuman. Diretso na namin siya para hindi niya kami matakasan, ganun. Para kasi pag tumigil kami sa Candelaria, baka mamaya hindi namin alam 10 oras ng gabi umalis. Mas mahirapan tayong hanapin. Okay? So maraming salamat. Suportahan niyo po yung team namin. At suportahan niyo Marcos TV channel, Commander Marcos, Rans TV. Maraming salamat po.